Pray ulit muna tayo. So let's pray. Diyos namin, pinupuri po namin kayo sa mga naging discussion kanina. Tapos magsisimula kami ng panibagong continuing discussion sa expanded discourses sa Acts. Nihiling po namin ng pagpapalinaw ninyo sa mga isipan namin. Ganon din po ng refreshment sa mga isipan namin tungkol sa ng evangelism. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Acts 13 tayo. Ito naman si Paul, ang ina-address niya yung Pisidian Antioch. So, ang audience niya naman dito is yung mga Jews, magkahalo. Jews at God-fearing Gentiles. Ngayon, saan nagturo si Apostle Paul? Sa synagogue. So, dun sa worship mismo ng synagogue, verse 14 sa verse 15. Tapos, ito yung series ng summary ng message niya. Ni-rehearse niya kung paano makipag-deal yung Diyos sa Israel. Nagkaroon ng transition sa message niya from David to Jesus, fulfillment, bilang fulfillment of promise. Binanggit niya rin yung testimony ni John the Baptist, yung historic facts about the death of Jesus, na plano to ng Diyos, na mamatay siya at binuhay siya muli ng Diyos. Verse 30, may mga witnesses na nakakita dito at pinulfill nila yung messianic prophecies. At sa pamagitan lang ni Jesus, may kapatawaran sa may pagpapawalang sala by faith in Him. At lahat ng other forms of salvation ay dininay. Kaya meron dito warning against unbelief. Yung next naman sa chapter 14, 8 to 20, eto naman may pinagaling sila Paul ulit. May pinagaling silang pilay, crippled, nakalakad na ulit. So dito yung pinagkamalan sila ng mga gods. So pinagkamalan si Barnabas na Zeus, pinagkamalan si Paul na Hermes. Parang si Paul yung naging alalay. Kasi ganun yung gods nila eh. Yung tagapagsalita. Yun yung mas mababa siya yung salita ng salita. Eh si Paul yung main preacher. Akala nila bossing si si Barnabas, si Paul yung salita. So Zeus saka Barnabas. So, this was a situation of crisis. Hindi siya yung normal na mga events na nakita natin kanina. Nakikinig lang yung crowd. Kung hindi sa time na to na talagang nagkakagulo, talagang gusto silang sambahin, pinagkamalan silang Diyos. At si Paul, hindi niya, he was unable to restrain the crowd and rendered it impossible to finish his message. Hindi niya natapos yung pangangaral niya. It ended in Paul being dragged and stoned. Ayan. So, pero ano yung message ni Paul dito? Yung denial ng kahit anong divine sa sarili niya, at yung messenger cannot be the focus of the hearer's message. So, sabi niya, hindi kami, katulad nyo rin kami tao rin kami of like passions, katulad nyo kami, hindi kami Diyos. Tapos, sinabi niya, tagapagsalita lang kami mismo ng totoong Diyos. Tapos, tinawagan sila to repent sa idolatry nila. Kasi, tinatawag sila, "Uy, Zeus, magsisi ka." Hindi tama yan. Mali yung pagsamba mo sa mga Zeus na yan. Tapos, inintroduce niya, alalahanin natin, ang kausap niya, pagans. Kaya, ang binanggit niya, Apostle Paul, ay yung Diyos bilang creator. Yung mas basic pa sa basic. Siya, theology 1-on-1 talaga. Pinakita niya yung Diyos lang, ang totoong, nag-iisang lumikha, nagsusustena, sa pamamagitan ng sustenance niya sa lahat. So, in Him, we have life and breath and every movement natin galing sa Diyos. So, hindi niya tapos yung message niya dito. So, hindi natin pwedeng isipin to na full evangelism. Pero makita natin, sinimulan niya sa creation. Para sa mga pagans. Sa Athens naman, yung binanggit nyo kanina, ang dami nilang mga gods. Pero nanahimik si Paul dito. Kasi ang dami nilang gods eh. Nanahimik si Paul, tapos yung may isang to the unknown God, yun yung ginamit niya na common ground, common point, para ma-introduce niya yung God ng Bible. So, ang galing lang nun, kasi parang nangyari, pinlander ni Paul
gods nila. Sinabi, nakikita niya unknown God, siya yung nag-iisang tunay na Diyos, yung hindi nyo kilala. Alam nyo meron, pero hindi nyo kilala. Tapos sabi niya, yung lahat ng ibang Diyos na yan, hindi yan tama. So, ginamit niya yung isang circumstance na yun para patumbahin lahat ng mga Diyos nila, para sabihin na idolatry yung ginagawa nila. So, ayan, dito pala yung sa may pagan intellectuals and philosophers na gusto nilang mag-discuss. Ito yung mga Epicureans sa mga Stoics. Actually, dito, sa pagkakalala ko, binigyan pa siya ng venue. Parang pumunta pa sila sa ibang lugar para doon siya magturo. Sabi niya, parang, kasi itong mga to, interested sila sa bago. Bago. Sabi nila, bukang ngayon lang namin narinig yan resurrection. Tara, binigyan siya ng entablado. Tapos doon siya nagturo. So, naging courteous, hindi combative si Paul sa pinakauna. Courteous recognition na religious yung mga tao. Sabi niya, I know that you are religious. But in essence, hindi mali yun. Tama na palagi mong isipin patungkol sa Diyos. Doon sa nagsimula siya doon, hindi siya kaagad, kayo. Tapos saka siya pumunta doon sa unknown God. Yun sa nag-iisang hindi nila kilala. Kasi kaya nila ginawa yun kasi baka may makaligtaan silang Diyos. Kasi dami nilang Diyos. Sabi nila, naku, baka may magalit na Diyos na hindi namin pangalanan. So, parang nila yun, safety net. Kung may makalimutan sila, isipin ng Diyos, ay, ako yun. So, yun yung unknown God. Tapos binanggit ni Paul na yung Diyos, siya yung creator of all things, transcendent siya sa lahat, hindi siya umaasa sa tao. Dito yung part na God is not served by human hands. Hindi siya nakaasa sa tao mismo. At yung mga tao, they're helpless to find God. Kumbaga, idolatry mismo yung evidence kung bakit evidensya ng human ignorance nila sa Diyos. Maganda tong i-highlight yung usapin na to sa usapin ng bakit maraming religion. Dito, ba't marami rin silang Diyos? Kasi alam nilang may Diyos, pero ayaw nila dun sa totoong Diyos. Kaya nagsisettle sila dun sa mga false gods. D, the coming judgment of the world, binanggit niya yan sa preaching niya, the coming judgment of the world through the appointed one, Jesus Christ. Sa harap lahat kay Jesus. At yung proof nito ay dahil si Jesus yung bumangon sa mga patay. At tinawagan niya sila sa repentance. So, medyo mas elaborate yung preaching niya kasi ang hearers niya ay intellectuals at philosophers. Medyo mas siya, detailed, mas complicated, mas pumapantay siya sa level nila. Pero nang hindi niya kino-compromise yung message. Papatay siya sa level nila, hindi niya kino-compromise yung message. So, punta na tayo sa observations dun sa lahat ng mga expanded sa summarized discourses. Una, lahat ng nabasa natin ay may appeal sa scripture. Lahat ng binasa natin may appeal sa scripture. Sa kanila, Old Testament pa lang. Palaging Bible. Para patunayan si Jesus na yung sa message niya according to the scriptures. Pangalawa, paulit-ulit yung themes nila. Kaya di ba, pare-pareho yung binabanggit ni Luke na sinasabi nila. Ano yung paulit-ulit na theme? Una, totoong Diyos, nag-iisang totoong Diyos, kontra sa idolatry, accountable tayo doon sa nag-iisang Diyos na yan. Sinfulness ng man. Suffering and death ng Messiah. Nagdusa siya, namatay yung Messiah. Nabuhay na muli mula sa mga patay ng Messiah. Yung mga apostles ay official witnesses niya. Si Jesus ay inangat, nasa exalted status siya, in His Lordship, their salvation only through Him alone. At may call to faith and repentance. And then repeat. Parang dun umiikot lahat ng message nila. Tapos, they all take into account the spiritual status of the hearers. So maganda yung tatlong yan, no? Na observation. Kung magamit ng Bible, yung themes ay patungkol sa Diyos at kay Jesus at sa kasalanan, at
kino-consider kung sino yung tagapakinig. Mga Hudyo ba sila? Pagan farmers ba sila? Pagan intellectuals ba sila? So, hindi iisa lang yung approach kahit sino yung audience ko. Iisa lang yung message kahit sino yung audience ko, pero hindi isa lang yung approach kahit sino yung audience ko. So, doon tayo sa formal definition. Una, sa Luke 24, basahin natin. Luke chapter 24, verse 46. Verse 45, then he opened their minds to understand the scriptures. Ito yung sa Emmaus Road. So, binuksan ni Jesus yung isipan nila para maintindihan nila yung Bible. 46, thus it is written that the Christ should suffer on the third day and rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. So, una, naka-hinge palagi sa death ni Christ. Batas ng Diyos, atonement, finulfill, ng death niya, resurrection, pagiging tagapamagitan niya, pagkapanginoon niya, bilang itinaas siya, sinfulness ng tao, mayroong wrath to come, at ganun din may kapatawaran ng kasalanan, mercy of God, grace in the gospel, etc. Sa 1 Corinthians 1, 18 to 2-5, sinabi ni Paul, determined siya to preach the gospel. May negative, saka mayroong positive. Negatively speaking, sinabi niya na yung message daw na ito ay scandalous para sa Jews at foolishness para sa Gentiles. Ayaw nila yon. And yung reactions remain in the modern equivalent of Jews and Greeks. Foolishness, yung message ng gospel sa mga hindi mananampalataya. At yung central focus nito ay yung cross ni Jesus. Sabi niya, we do not preach ourselves, but Him, Christ, and Him crucified. Definition ni Paul sa 1 Corinthians 15, 1-4. Naalala nyo to. Sabi niya, ito ipinish ko sa inyo, of which is first importance, that Christ died according to the scriptures. He was buried, and then He rose again on the third day according to the scriptures. So, yung gospel ay able to save those who believe, and ang terms niya ay nakapaikot dun sa events. Siyempre, kailangan i-elaborate pa yung ibig sabihin ng events na yon, pero kasama yung events na yon, death and resurrection. Tapos number 4, last, ay exposition ni Paul sa Romans. Ang ganda ng exposition ni Paul sa Romans. Pagka makasalanan ng tao, Romans 1. Pagka makasalanan ng Hudyo, Romans 2. Romans 3, justification, paano mapapawalang sala, hanggang 5. Ayan. Tapos 6, may part na din ng sanctification, righteousness, 7. Ayan. So tuloy-tuloy na yon na binanggit ni Apostle Paul. So ngayon, ano yung proposed approach ni Pastor Noel? Based sa mga nabasa natin. Merong 6 na objectives na pwede nating dito simulan yung mga evangelistic approach natin. Kahit alin dito pwede nating simulan, pero kinagandahan nito na alala niyo yung sow your seed na evangelistic dito galing yon, yung Bible study series na tuloy-tuloy based dun sa collection ng observation sa New Testament. So, ito yung tuloy-tuloy na yon. So, ano yung advantage kung i-approach natin yung evangelism by objective? Una, pwede tayo maging flexible doon sa mga doon sa mga stereotypical approach that adapt one message for. Yung, kunyari, yun nga, for spiritual laws, parang wala nang, puro gano'n na lang. Wala nang pinagkaiba. Romans Road, tinuro sa amin ng Bible na pa ako. Wala na, yun lang alam ko. Hindi ko na, pag lumabas ako doon, wala na ako alam. na ibang, na para kung paano makipag-usap. So, dito, maganda, kasi kahit saan ka pumunta na topic, ito yung main na mga objectives, kaya mong dalhin sa gospel. Kaya mo siyang dalhin sa gospel. So, mayroon ka flexibility. Pangalawa,
we can sincerely reckon with the hearer's condition and adopt appropriate objectives. Asan ba sila dito sa anim na to? So, pwede tayo mamili doon sa anim na objectives na to. Tapos, doon tayo papasok sa gospel presentation. Letter C, we can evaluate the impact of our instruction on our hearers. Kasi hindi naman yung sinabi ni Deacon Marlon kanina na kailangan tumanggap agad. Evaluate ano yung naging dating sa kanya. Hindi, syempre, hindi mo fully ma-evaluate yon. Pero at least, meron kang general na na gist na anong tingin niya, naging okay ba sa kanya, iwas ba siya, ilag ba siya, or tingin ko ba naiintindihan niya. So, at least, meron tayong may evaluate natin. And letter D, last, we can have a more intelligent preparation and intercession. Mas mapaghahandaan natin, mapagpe-pray natin, hindi yung formula type lang. Hindi formula, eto lang, dun na ako. So, ano yung anim? Una, first objective, establish the rightful claim of God. Pagmamayari ako ng Diyos, siya ay Diyos. Ano yung desired response natin? Na malaman nung makikinig na pagmamayari siya ng Diyos at karapat dapat yung Diyos ng buong pagsunod niya at devotion niya. Kaya mali daw, sabi ni Pastor Noel, pag palaging sinisimulan, dun sa love and friendship with God. At least in our time, kung saan wala yung desired response natin. Wala silang sense, lalo na sa Filipino context, wala sila nung Filipino Roman Catholic context na alam na love, yan, na hindi pa na-establish yung rightful claim ng Diyos, love and friendship na kagad. Kaya special yung love ng Diyos sa Bible kasi alam na nila na yung rightful claim ng Diyos. Nauna yon, bago sila inibig. Bago sinabihan si Abraham na friend of God. Alam niya nakakatakot yung Diyos. Tapos saka sinabi kaibigan siya. Kaibigan siya ng Diyos. So yun yung isa. Kasi mabablur yung yung sense na sinner tayo. Kailangan ma-emphasize yun. So, kailangan mapatunayan na creator yung Diyos at yung character niya nagre-reveal na siya ay transcendent na Diyos, mataas sa atin, may pagmamayari sa atin. Pangalawang objective, ma-expose yung sinfulness ng tao. Ang gusto natin mangyari sa kanila, ma-realize nila na sila ay sinner, nag-rebel sila sa Diyos, under sila ng condemnation. Yun ang gusto nating maging response nila, ma-realize nila. There's transgression to the law convicts sin. Ito yung ginagamit na recomfort, law of God. Yung spirituality ng law, it reveals our inward corruptions, hindi lang yung outward, kung hindi yung puso mismo. Yung details ng law, pag dinitalya natin, pinapakita yung specific sins. Ganyan yung law. Makasalanan tayo sa loob, makasalanan tayo specifically. Hindi generic sinner. Na yun yung gusto ng marami. Makasalanan naman tayo lahat eh. Pero hindi, ang gusto natin, ikaw, may specific sinner ka. Na meron ako specific sinner. Sins. At merong consequence yung sins. Lahat ng misery sa buhay, loss of relation with God, judgment and wrath of God. Consequence yun. Ma-emphasize sa kanila. Kaya ang kailangan ng tao ay masatisfy yung justice ng Diyos, mabagay yung nature niya, tanggapin siya ng Diyos. Pangatlo, kailangan i-expound yung provision ng salvation kay Jesus. Gusto natin na mag-response sila ay umasa sila dun sa salvation kay Jesus lang, sa kanya yung complete na provision. Naalala ko yung preaching ni Brother PJ sa Mark, sa healing. Sinabi niya, pinapakita nun yung complete salvation ng mga makasalanan. So, yun yung gusto nating maisip nila na kay Jesus lang yung kompletong kaligtasan. So, dito nakafocus yung cross, resurrection, person, work ni Jesus. And iba-iba yung pagpapakita nito. Justification, reconciliation, adoption.
pwede mabanggitin natin, magiging anak ka lang ng Diyos kapag nagsisikat na ng palataya. Makikipagkasundo ka lang sa Diyos kapag kaaway ka dati, ngayon makikipagkasundo ka sa Diyos kapag kinalala mo si Jesus. Ituturing ka lang niyang matuwid. So maraming mga gospel blessings na pwede natin i-approach. Yun yung provision ng Diyos sa gospel. Pang-apat, explain yung terms in offering salvation in Christ. So, kailangan makalimutan natin yung sarili nating terms at mag-submit tayo sa terms ng offer ng Diyos. So, hindi ito tungkol sa atin, sa Kanya. Ano yung inihingi niya, ano yung terms niya. Si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas sa makasalanan at exclusive yung trust na nire-require. Si Jesus ay exalted Lord, kaya kailangan ng repentance from sin as an element of true conversion for a new life. Panglima, to exhort and to urge the appropriate response to the gospel. Mahalaga to kasi hindi lang magsasalita tayo tapos bahala sila. May objective rin tayo na sasabihin ko kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan ko sabihin kung ano yung dapat mong gawin at yung dapat mong gawin. An appropriate response, I must respond here and now to gospel call. So number 1, kailangan may understanding sa saving truth of the gospel. Kailangan i-admit niya na siya ay makasalanan bilang tao. Kailangan ma-appreciate niya yung freeness ng gospel offer. Kailangan magkaroon siya ng saving faith. Kailangan magkaroon siya ng repentance. Kailangan magkaroon siya ng public confession through baptism sa church. So, and lastly, 6th objective, to instruct and to lead to the initial steps of discipleship and church life. So, ito na bilang isang bagong Christian. I must willingly submit to myself to the church order. So, dito na importante yung doctrine of the church, assurance of the believer, sanctification, means of grace, and principle of Christian living. So, sa lahat ng tao, merong nandito siya sa portion na to. Yung iba talagang pagan, dun talaga magsisimula sa mga nominal Christians or pagan. Yung sa 1. Meron naman ng mga legalistic, pwede magsimula sa number 2. Mga conservative, ayan, nasa legalistic side, pwede magsimula sa number 2. Sa mga false yung gospel, pwede magsimula sa number 3. So, pwede nating i-evaluate kung saan tayo magsisimula dito. So, ano yung pastoral points natin sa 3, sabi ni Pastor Noel. Una, yung evangelism, that is without biblical evangel, is a carrier of false message palagi. Kapag wala yung gospel doon sa loob ng tinuturo, may iba siyang tinuturo. Pangalawa, yung evangel that is not communicated with appropriate objective can miss the hearer's exact need. So, hindi ito bara-bara na lang. Sabihin ko na lang kung anong tumama sa'yo. may objective ka. Di ba? Pag magtuturo ka sa bata, iba. Magtuturo ka sa ganito, iba. Magtuturo ka sa lalaki, sa babae, sa LGBTQ, sa mga nagcho-church naman. May mga iba't ibang objective sa kanila. So, kailangan may appropriate objective doon. Number 3, yung evangelism natin, it should bring home the right message for the specific hearers with measurable progress. Ano na yung kahinatnan nito? Yung objective natin, yun yung mag-show ng appropriate message sa kanila. It is our set of objectives that can measure progress. So, 2 Thessalonians 3:1, finally, brothers, pray for us. Sabi ni Paul, that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. So, sige. Pinasadahan natin yung continuation. Sige. Baka meron. At least dito, nakita na natin yung
point ng expanded na ano yung summary nilang lahat. Sige, comments or mga questions? Sige, Pas, di ko na patagalin. Hindi, pero natutuwa lang ako ang rich kasi nung gospel. Oh. Na, yun nga, kanina, parang iniisip ng iba, ayun, simple lang, gospel na naman, parang ganon. Tapos, ang daming pwedeng matutunan palalo na parang siguro sa chef, ewan ko, ba't naisip ko yung pagluluto. Oh. Pero parang may skills ka na same food na nourishing, limited yung illustration, but somehow, you know which tools to use, which methods of cooking to use, I would say. Same pa rin yung food, kaya lang iba lang presented in a different way. Siguro patatas or itlog na yung minsan binoil mo or ginril. Sorry kung ginril yung itlog. Pero sabihin, Grilled balut. pero ibig sabihin, it's the same message, kaya lang depende dun sa, yun nga, pangailangan nung nung kausap mo. For example, yun nga, hindi naman siya pagan. Alam niya na God is his creator, pero nag-struggle siya sa sarili niyang sins. For example, na parang o kaya ano siya, legalistic siya na kailangan lumapit ako kay God na malinis, parang gano'n. Siguro may question nga po ako dun na parang ibig sabihin ba dapat may conversation with the person na, halimbawa, sample, family member ko. So para malaman ko where this person is, quote-unquote, spiritually. Somehow, nakikita ko rin yun kay Jesus na kinakausap niya, halimbawa, si Nicodemus, kinausap niya si Jesus, kinausap niya si Nicodemus. Tapos sinabi pa nga niya kay Nicodemus, tagapagturo ka, hindi mo alam to. Parang gano'n. Na parang kilala niya yung tao na kinakausap niya. And I believe he gives them appropriate words that they need. It's still the gospel, kaya lang, yun nga, yung presentation or part of the gospel that they need to hear at that specific point in time. Hindi ko lang kung tama po ba yun. Yes, wag lang ma-pressure na parang kailangan alam ko na lahat ng nandyan. Actually, ngayon ko lang naalala na nagsasalita ka, may binabasa akong book, ang pangalan niya, Questioning Evangelism. Pero ang main gist ng book is, normally sa Bible, lalo na kung di naman preaching type, hindi naman audience ako, kung one-on-one or group of friends na hindi public event siya, ang pino-point out at pino-promote is conversational evangelism. Na parang hindi ko kailangang may mangyari ngayon. Kailangan marinig ko siya, may anong tingin niya, na parang normal lang kayong nagkakwentuhan. Pero may intention ka na ma-evangelize siya. Pero may intention ka rin na saan siya dito? Asan siya ngayon? Kasi ayaw rin natin na puro hinala lang, presupposition lang na ay baka ganito siya. Kasi kapag nag-uusap, doon lalabas yung ibang mga paniniwala niya. Ikaw, anong tingin mo ba kay Jesus? Ano bang sa mga churches na ganito nagpe-preach? Nagsasabi sila ng gospel. Anong idea mo doon? Anong reaction mo doon? So, may gano'n na nangyayari. Magiging mas conversational, natural, na hindi pilit, na parang nagpe-preach ako pero tayong dalawa lang. Gano'n maganda yung book. Ang doon conversational, pinopromote niya na way of life yon, hindi siya specific events lang na kapag hindi ko to ginagawa, hindi ako nag-evangelize. At least, naiisip ko nung nagsasalita ka na way rin siya na malaman ko asan siya sa objectives. Legalistic ba siya? O licentious? Oo, puro love ba siya? Kailangan niya ba yung objective 1? Kasi puro love ang pinagsasabi niya. So, magkakaroon ka ng, magigate siya, ano bang status niya by talking. May sense din, Pas, na na-appreciate ko yung preaching. Kasi somehow, as I see it, na parang art siya of conversationing the congregation. So it's not really just the crowds, but kasi may specific congregation na ina-address Tapos nakikita ko na
yung conversations, I believe, dun nila sinasabi yata, ewan, narinig ko kay Pastor Joseph Mangasa yata yun na dun pumapasok yung oversight, na kapag nakausap niya yung church individually, somehow he knows where they are at, or ano yung mga pinagdadaanan nila. Na lalo na kung hindi naman nagpapa-oversight yung member, parang gano'n, I would say. Ano yun, parang challenge. Na parang, actually, yung next kong question was, paano yung mga bagong, example, may mga bago tayong members sa church. Ay, sorry, specific na to. Paano po yung mga bago nating members na, is it, parang yung one part of the question is, sa preaching po ba, somehow pinipreach itong quote-unquote basics na kapag pinipreach ba natin yung gospel sa preaching, ganun po ba yung nangyayari? Or dahil new believers sila, kaming members, are we to be intentional na, uy, bagong member si brother or si sister, kailangan dapat ma-assist namin sila in these areas na we believe they might need help with. Parang ganun. Nagpupunta po kasi ako sa application pass na yun nga, specifically sa new members sa church. Parang do we trust na dahil si member, nakakarinig siya ng every sample, yun nga, may mga means of graces, saka we do worship together. Eventually, matututunan niya rin to later on. Or, on the other hand, as brothers and sisters in Christ, do we assist in tawag sa yun nga, yung leading the initial steps of discipleship dun sa new believer? Clear po ba yung tanong? Ang ibig sabihin, sa Christian life mismo ito, no? Opo. Sa Christian. Una, nangyayari na siya. Pag naging Christian sila, naging part sila ng church, nangyayari na sa kanila yon. Pero, iba-iba lang talaga yung kung paano nangyari sa kanya sa mga believer. Kunyari, ito, doctrine of the church, natututunan yan. Hindi lang magkakasabay, hindi lang may mga nauna, may mga later, may mga na-refresh pa. Assurance of salvation, madadaanan din yan. Means of grace, yan, nadadaanan din yan sa mga sermons. Kailangan umikot talaga dun sa mga basics na yan. Sa preaching, sa mga conversation, sa prayer. Maganda, umikot talaga dun yan. So, yes, parang yung sa question mo, bro, yes and yes. Kailangan ba sila yung matutunan nila by themselves? Yes. Kailangan ba ma-assist natin sila? Yes then. So parang dynamic na nangyayari yun na hindi lang pag hindi kayo nakasabay sa study namin na to, wala na. Forever na. Tapos na to. Walang record, di na pag-uusapan to later on. Hindi. Pwede siyang maulit. Pero iba-iba nga lang ng iba-iba ng season kung saan nila matututunan yun. Or natututunan nila yun, pero hindi pa yun yung main point. May mga gist na gano'n. Kunyari, sa isang sermon, may gist na assurance, pero hindi yun yung main point. Pero nadaanan siya. May church life. So, ano siya, natural siya na mangyayari sa Christian. Pero tama rin sabi mo, may intentionality din yung members na yung buong church na i-guide talaga sila. Para hindi rin naman pwedeng sabihin, ay, hayaan mo na, matutunan din niya yan. Hindi rin parang excuse yun sa church. Kailangan din magkaroon ng evaluation. Pero maganda evaluation yun. Kung madadiagnose yung mga iba na, tingin ko, ito yung kulang sa kanila. Tingin ko, ito yung... Actually, yun yung isa sa mga pinag-usapan namin ni Pastor Erdy sa mga meeting. Kung ano yung mga themes na ituturo sa month, sa Bible class, ganyan. Dahil kailangan mo tignan yung congregation, ano yung isang, parang ito, hindi pa ito na pag-uusapan ito naman. May mga times na gano'n. May mga times din na kailangan turo natin, whole counsel of God. Dadaanan din natin. May mga gano'n din na times. Nung nag-share kayo, Pas, parang natuwa lang ako kasi parehong may trust na trust in the sense na one, may due diligence sa pastors, sa teachers of the word. And
due diligence din sa hearers of the word. Na, sample, bago lang ako, tapos, hindi ko pwedeng sabihin na, ay, alam na ni Deacon Marlon yan kasi nauna siya sa akin. Or, sample, mas matanda ako ng konti kay Peter. Hindi niya rin pwedeng sabihin na, ay, alam na ni Joel yan kasi mas matanda na siya sa akin. Or dahil mukha siyang maraming alam. Parang ganon. Nakikita ko din yung sense na we trust the Lord together. Yung pastors as they preach, and then us believers na, okay, nakikita ko to sa kapatid ko, baka hindi pa niya alam to. Pero, syempre, papanalangin ko, pag-uusapan din namin. Pero yung trust na, Panginoon, alam namin na papabanalin mo yung church. Panginoon, alam namin, tuturuan mo kaming church na magkakasama. Na hindi man kami pare-pareho nung nalalaman, kaalaman, pero alam namin, tinuturuan mo kami. Parang gano'n. May kanya-kanyang season sila sa level. Yung example ni Pastor Erdy sa mga anak na bata. Merong ganitong years old, mas matanda. Parang iba-iba yung approach sa kanila na, pero lahat sila tuturuan ng Diyos. Thank you po. Ay, follow up ako doon. I think gusto sabihin ni Joel, hindi ko sure ka tama. Misrep kita eh. May mga ibang churches kasi na ina-isolate yung mga new converts. Na parang may special session sila. Tapos itong mga parang pag new convert ka, dito ka. May mga sets of kailangan pag-aralan ka muna. Galing tayo dyan eh. Dapat makuha mo may program para makuha mo muna yan bago ka namin isama dito sa lupon ng mga matured Christians. May ganun. Kaya I think may graduation. May ganyan notion si Joel na tinatanong niya. Na para bang, ang ganda kasi ng sinabi ni Pastor na organic na matututunan dapat kung faithful yung preaching, kung buong counsel ng Diyos yung tinuturo, na matututunan niya na hindi lang sa isang tao na nagsasabi na dapat ito. Ito yung word of God. Sa preaching na ito yung tinuturo. Okay, natutunan ko church discipline, natutunan ko yung discipleship, natutunan ko yung baptism, natutunan ko yung sacrament, natutunan ko yung prayer. Organic siya tinuturo sa preaching. Pero dapat organic din ang ini-echo ng mga members. Tama. Pinamumuhay ko to, na ito yung ginagawa kong disiplina, na ito yung nakatulong sa akin. Kasi nangyayari sa atin, pragmatic yung mga pinanggalingan natin. Pragmatic na para bang, pag na-skip mo yung program na yan, natapos mo yan, gumraduate ka na dyan. Ibig sabihin, dapat mature ka na. Kaya nabanggit ko kanina, may program sila na parang dapat in 3 months, 1 year, marunong ka na mag-preach. It doesn't work that way yung discipleship. Wala tayong makikita sa ganun sa Bible. I think isa yun sa mga concern ko bakit. Kasi ang nangyari doon, na-isolate pa, parang yung mga nasa graduate na group na ito yung group ng mature. Yung mga lowbies. Mga newbies. Diyan muna kayo. Mature. Parang ganun. Kaya, kaya indirectly mo sinasabi. Pero may ganun kang thinking kasi nakikita mo sila magkakasama. So, mga newbies tong mga to. Kaya namin kayo dito sa taas. Parang I think isa yun sa mga dapat din talaga na consideran ng mga church na dapat organic yung learning ng mga new Christians. Whether, actually, kahit yung mga matatagal na kailangan pa natin ulitin paalalahanan Nakalimutan tayo. Di ba? Hindi yung parang program na tapos ka na, dapat alam mo na yan. Dapat hindi ka nakita, sabi ng pastor, hindi nakita, dapat nire-remind dyan, dapat alam mo na yan. Natapos mo na yung program ng Preaching 101, dapat marunong ka na magturo ka na, hindi pwedeng, I think yun yung sentiment ni Joel Paz. Hindi ko sure kung tama. Pero I guess. Pero magandang input. Hindi, pero nakalimutan ko rin sabihin niya yun na parang galing nga ako dun sa ganung galing tayo, I would say. Pero nakita ko lang din, Paz, na ang grabe yung yung pagiging abounding in love ni God na kasi parang paano mo na-handle yun? Parang gano'n na iba-ibang yung sinabi nga ni Paz na parang bata na iba-ibang age group, parang kang magulang siguro na tingin ko doon lumalabas yung sinasabi ni Paul or ng mga apostles na yung forbearance, bearing with one another, na yung call to forgive one another kasi nga
may ignorance pa rin na or kahit nga alam mo na yun pa yung masakit na parang alam mo na to dapat di ba? Ba't mo pa rin ginagawa sa akin to? Parang ganun. Ang galing lang nung design ni God na to humble us, I would say, na parang hindi pwedeng isang tao lang merong ng knowledge. Parang ganun, I would say. Isa lang tapos i-dispense it. Oo. Ayan, thank you. Naalala ko dun sa question, yung sinesearch ko, 1 John 2:27. Sabi ni Apostle John, "But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything." So may sense na totoo naman na church yung ginagamit practically para mas matuto pa. Pero ang totoo nung binago sila, may knowledge na sila. Sa lahat ng to. Parang magkiklik na lahat. Hindi naman, kayang i-verbalize lahat, pero naiintindihan niya na Diyos, si Christ, kasalanan, walang hanggan. Bilang pinanganak na muli, may general knowledge na siya. Kailangan na lang i-guide. Siyempre, may kanya-kanyang guidance yung Diyos dyan. May kanya-kanyang level yun. Pero walang pwede magsabi na walang Christian na hindi alam yun. Lahat ng Christian alam yung tinuturo na yun. So, ayun. Sige. Close tayo. Pray tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mga napag-usapan namin regarding sa evangelism. Ganon din po sa mga further discussions. Nihiling namin na kayo po ang magpala sa mga napag-usapan namin at mapag-uusapan pa po namin at natanim sa amin at na-realize namin. Sana po ay tulungan nyo kami at samahan nyo kami sa mga ganitong usapin ng pag-ebanghelyo at kung paano namin i-approach ito. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.